Ang kagawaran ng agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon, isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka at mga isda at pag na rin ang mga indibidwal na gusto mapabilang sa napakahalaga sektor na agrikultura. Ang programa bibigay ng impormasyon patungkol sa ating programa ng kagawa ng pagsasaka at syempre ng inspirasyong hango sa kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po yung lingkod, James Sarino. At ang mga po si Boss de Chavez mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. At syempre, Kuya Books, ang ating programa ay nakapakinggan sa tulong ng ating partner radio station sa Radyo natin Laguna 106.3 FM, Botong Peninsula 102.5 FM, in Panda 105.3 FM, at Kiss FM 95.1. O hindi lang yung JB, sabayan tayong napapanood sa ating official YouTube and Facebook channel, Department of Agriculture RFO 4A. Yan, magandang umaga sa ating mga tigapakinig, Kuya Books, magandang umaga. Ang mga Kuya JB. At syempre, Kuya Books, special din ang araw na to o episode na to. At syempre, kasi makasama natin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kumbaga kaiba sa ating mga nakasanayan. Syempre, makasama natin ang Director, Kuya Books. Yan, walang iba kundi si Mr. Sammy or Director Sammy Malvas. Yan, at mamaya sa ating programang DA Best. At syempre po dyan, meron tayong butil ng impormasyon at abangan na kwento ng magsaka sa tulong ng Agri-Storya. Mamaya yan sa ating mga susunod pang episode. Pero bago yung Kuya JB, ay dumampo muna tayo sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon. Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. DA4A nagsagawa ng Hybrid Rice Derby. Mabibisang variety ng palay sa Calabarzon tutukuyin. Chiver de Kagitlang magpabalita. Aabot sa 31 ektaryang sakahan ang nakatakdang pagtaniman ng iba't ibang hybrid na variety ng palay sa isasagawang Hybrid Rice Derby ng Department of Agriculture for Calabarzon DA4A Rice Program sa Sariaya, Quezon. Ang Hybrid Rice Derby ay isa sa mga proyekto ng kagawaran na naglalayong maipakita ang potensyal sa produksyon ng mga hybrid na variety ng palay at mahikayat ang mga magsasaka na tangkilikin ito. Dito ay tutukuyin din ang mga variety na mapapatunayang mabisa at angkop sa lugar na siyang irerekomenda sa mga magsasaka. 6 na seed company ang kalahok sa aktibidad na silang pagmumulan ng 15 hybrid na variety ng palay. Ito ay ang Longping, Leeds, SL Agritech, Syngenta, Seedworks, Ramgo at Allied.
Katuwang din dito ang 5 fertilizer company na Bioprime, Gemini, Amo, Enviro at Plant Catalysts. Kaugnay nito, noong 3 hanggang 5 ng Oktubre ay sinimulan na ng DA4A Rice Program ang validasyon at geo-referencing ng lupang pagtataniman na pagmamay-ari ng Tumbaga 1 Bukal Irrigators Association Incorporated. Inaasahan na sa mga susunod na linggo ay sisimulan na ang pagtatanim. Nagpapasalamat naman si Ginoong Edwin Balalad, magpapalay sa Tumbaga, sa oportunidad na ibinigay sa kanila ng kagawaran na masaksihan ang paglago ng mga variety na makatutulong upang mapataas pa ang kanilang produksyon ng dekalidad na palay. Ito si Chi Kagitla para sa Balitang Sakahan. Mga kinatawan ng Calabarzon sa YFC muli nagharap sa YFC upscale ng DA4A. Jonas Palma magbabalita. 6 na Young Farmers Challenge awardee sa rehiyon ng Calabarzon noong taong 2021 at 2022 ang muling nagpresenta ng kanilang business plan sa isinagawang YFC Upscale Enterprise Skilling Up ng Department of Agriculture for Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division o DA4A AMAD noong 5 hanggang 6 ng Oktubre. Ang YFC Upscale ay ang patuloy na pagbibigay ng suporta sa mga nanalong YFC awardee na sumailalim sa ebalwasyon ng Program Management Team sa nasyonal at rehiyon. Layunin nitong muling magbigay ng kapital sa mga kabataang pumasok sa sektor ng agrikultura upang mas mapaunlad pa ang kanilang negosyo. Ang mga kalahok sa kompetisyon ay ang Syudad Agrikultura ni Gabriel Paul Serrano at Cassandra Jean Nera, What the Farm ni John Jofet Diola, Rancho Velasco Agri-Farm ni Lawrence Joseph Velasco at Eliza Velasco, Valentin Integrated Farm ni Rowan Joy Valentin, Mashlicious House of Production and Processing ni Giselle Andy Guzman at Jenny Poultry Farm ni Genevieve Marqueses. Nakatakdang magawi ang 3 negosyong mapipili ng tig 300,000 piso at ang tatanghaling kampyon ang magsisilbing kinatawan ng rehiyon sa 2023 YFC Upscale sa nasyonal. Inaasahan na ilalabas ang resulta nito sa buwan ng Nobyembre. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Regional Civil Society Organization Summit isinagawa ng DA4A. Andilo Tasico magbabalita. Nagsagawa ang Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A ng Regional Civil Society Organization o CSO Summit 2023 noong 25 hanggang 26 ng Setyembre at 3 hanggang 4 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Lipa City, Batangas. Ito ay upang hikayatin ang mga organisasyon ng mga magkasaka na maging DA-accredited CSO at mas palakasin naman ang mga ganap ng akreditadong CSO sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na interaksyon at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang government agencies, government-owned and controlled corporations o GOCC, government banks, local government units o LGU at mga banner programs ng DA4A. Dito ay tinalakay ng mga naimbitahang ahensya ang kanilang mga serbisyo at programa para sa pagpapalakas at pagpapatibay ng mga akreditadong organisasyon. Ang CSO ay tumutukoy sa isang samahan o organisasyon sa pribadong sektor ng lipunan na nakikiisa sa pamahalaan upang makatulong sa mga adhikain at layunin pangkaunlaran. Samantala, ang DA-accredited CSO naman ay ang mga lehitimong grupo o samahan na dumaan sa masusing akreditasyon na isinagawa ng DA upang maging kwalipikado sa mas malaking interbensyon o ayuda ng kagawaran na kung saan sila mismo ang magiging katuwang ng ahensya sa pagkasagwa o implementasyon ng mga programa o proyekto. Ang mga naging tagapagsalita ay ang mga representante mula sa DSWD, BIFAR, PCA, DOLE, BICAF, TESDA, SEC, NIA, PCIC, Land Bank Lending Center Batangas, Office of the Provincial Agriculturist Office, Office of the Provincial Veterinarian Cavite, DA4A Administrative Division at mga banner programs, representative o opisyal mula sa rice, corn, high value crop, 4K, organic, livestock at F2C2. Ayon kay Planning, Monitoring and Evaluation Division Chief at Vice Chairperson for DA4A CSO Regional Technical Committee, Maria Ella Obligado, ang mga DA-accredited CSO ay ang magiging modelo ng mga organisasyon sa agrikultura. Aniya, sila ang magiging partner ng kagawaran para sa pagpapaunlad ng mga magsasaka at sila din ang kukonsulta ukol sa mga pangangailangan ng mga tao. Ayon kay Ginoong Ramon Dait, isang opisyal mula sa Barangay Balungay Coconut Farmers Association ng Panukulan, Quezon, ang ganitong aktibidad ay malaking tulong sa kanilang samahan. Aniya, nagkaroon sila ng mga ideya sa mga posible nilang makuhang tulong sa iba pang mga ahensya upang lalong patatagin ang kanilang samahan. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan.
At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balita sa Huwag po kayo maalis at manatiling nakatutok dito sa Paano kayo pagsakahan ng Calabarzon. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA-BEST. Ito po ang programang DA-BEST ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kuya Bogs, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya JB. Parang medyo matagal-tagal tayo hindi nakita dito sa ating programa. Pero syempre tuloy-tuloy yung ating pag-ere ng ating programa. Syempre Kuya Bogs, kung matatandaan mo at ng ating mga taga-subaybay ng mga nakaraan, ang pinag-uusapan natin ay para sa mga pagtatanim. Yan, sa mga gulay, kung ano-ano pa. At syempre ngayon, para naman sa ating mga magsasaka. Kasama natin Kuya Bogs, ang ating Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng ating rehiyon sa Calabarzon, Kuya Bogs. Yan, walang iba kundi ang batang-bata, napakamatipuno, Mr. Samit Malba. Yan. Sir, magandang umaga. Bati po. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating pong programa.
At ganoon din po sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Rio ng Calabarzon. Yan, sabi nga po namin, Director, sa wakas, tayo ay nakaharap na din ng personal. Ito, matagal-tagal nang sineset, no? Pero nagkakasama tayo sa labas. Sa labas. Distribution ng voucher. Yan. So ngayon ito na, kahuntahan. Salamat, sir, at sa pagbibigay sa amin ng oras. Yan. Unang tanong, sir, bago tayo lumayo, kumusta po ba ang isang Sir Sam? Ayos naman. Siyempre, tayo po ay public servant. Palagi din po tayo nasa area. Palagi din po tayong nag-iikot para matingnan yung kalagayan ng ating mga mangingisda. Lalo-lalo mga mangingisda. Sabi nga po sa ating industriya sa agriculture, ang ating trabaho ay nasa labas. Nasa labas. Dapat tayo ay nasa field. No? Dito na yung mga nagko-comment sa ating live na puro na lang daw sa sakahan. Dito na. Yan. Dito na ang ating representative ng ating pangisdaan. Yeah. Una-una, sir, siyempre, ipakilala muna natin kung sino ba o ano ba ang gampanin ng BIFAR. Okay, ang BIFAR po ay isang ahensya ng ating pamahalaan under the Department of Agriculture. So, nabilong pa rin kami sa Department of Agriculture. At ang amin naman pong pangunahing layunin ay, or ang aming pangunahing mandato ay yung pangangalaga sa ating mga pangisdaan. Pangisdaan kasama, hindi lang po ibig sabihin nun yung sa ating karagatan, yung panguhuli ng isda sa karagatan, kasama din po yung sa mga ilog natin, sa mga lawa and other inland bodies of water. So kami po ang naatasan ng mga ngalaga upang protektahan at i-manage ng maayos yung ating pangisdaan. So in simple terms, yun po ang mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasi nga, bodies of water. Oo. Dito pa naman sa Calabarzon, yung dalawang malalaking lawa. Ano po, ang Laguna de Bay at ang Taal Lake. Yan. Kumusta ba sa ang estado? Yan, at sabi na natin, malawak yung nasasapupan natin. Ang fisheries sa ating region ay siyempre marami pong challenges. Yes. Although ang Calabarzon ay isa sa major fish producing region, at siya din po ay pangunahing rehiyon na nagsusupply ng isda sa Metro Manila. Halimbawa po dyan yung ating production sa Taal Lake, yung ating mga tilapia and bangus. For tilapia alone, we are supplying 40% of Metro Manila's tilapia requirement. So ganun kalaki, ganun ka-importante ang production natin ng isda sa rehiyon. Ibig sabihin nun, hindi lang para sa mga taga-rehiyon ng Calabarzon, pero ito po ay umaabot sa iba pang rehiyon, even sa Bicol and nearby regions. No? Pero ang major market natin nga dyan ay Metro Manila. So ang kalagayan, hindi po siya ibig sabihin ay marami pong challenges. Lalong-lalo na sa ating mga karagatan, meron tayong issue dyan ng illegal, unreported and unregulated fishing. Ibig sabihin, ito po yung tinitingnan natin yung mga illegal na pamamaraan ng pag-uli ng isda. Kasi kailangan po natin yung sustainabling paggamit at pag-harvest ng ating mga isda. No? Mayroon po kasing issue ng halimbawa mga nagsasayanide, nagpapaputok, yung mga encroachment ng mga malalaking bangka sa municipal waters. No? Kasi sa batas din po natin, bawal po yung mga tinatawag po natin commercial fishing operators or malalaking barkong pangisda na pumasok malapit po sa ating shorelines. Dahil yan po ay reserve para po sa ating mga municipal fisher folks o yung mga subsistence fisher folks natin. So may talagang ang paggamit yan ay nakalaan para po doon sa ating mga municipal fisher folks. Kasi mga taga-munisipyo natin mangingisda, hindi naman makakalaot nung malayong-malayo kasi limited yun. May demarcation lang At saka yung gamit din nila na bangka ay para lang doon sa malapit. Sa madalas sabi, nauubusan. Nauubusan. Para hindi maabuso yung sa resources. So ang issue po ng sustainability, yun po yung ating tinitingnan. Kasi siyempre hindi naman po pwedeng mangingisda tayo ngayon para sa ngayong araw lang. Kailangan nating tingnan yung future, no? Yung para sa susunod pa ng mga henerasyon na mayroon pa rin naman silang mahuhuling isda. And para din naman sa mga businesses ngayon na patuloy na tatakbo yung kanilang negosyo dahil mayroon tayong enough na supply ng isda. Parang natatanda ko, elementary pa lang ako, tinuturo na yung mga bawal sa mga may tamang laki ng lambat. Tama, pero
Yeah, bawal na yung pagdinamita, water pollution. Marami yung pinagbabawal. Hanggang ngayon pala sir, talagang mahirap. May mga cases pa rin po ba, May Director? mga cases pa rin ngayon. Mga pollution, nandiyan pa rin yan. Kasi siyempre yung simpleng pagtapon natin ng basura, no? Kung hindi natin siya ilagay sa tamang tapunan, yan po ay pupunta din sa ating mga karagatan, sa ilog, sa ating mga lawa, at eventually sa ating karagatan, na magiging sanhi din ng pagkawala ng ating mga isda. Diyan sir, may mga nagtatanong ano po ba daw yung mga programa natin para sa ating mga mangingisda? Kasi sa atin, sa mga magpapala, mayroong RFFA. Marami pinapamigay sir. Sa mga mangingisda ba sir, ano yun? Ano naman daw po ang para sa kanila, Director? Sa atin naman pong mga nilinawin natin, no? Kasi may iba-ibang klase ng mga isda. Meron po tayong municipal nga, yung municipal fisher folks. At meron din po tayong mga commercial fisher folks or commercial operators. At meron din po tayo sa aquaculture, yung pag-aalaga ng isda. So doon po sa municipal fisher folks natin, ang ating programa dyan ay yung pamimigay, usual natin na programa, yung pamimigay ng para sa kanilang livelihood, no? Pamimigay ng mga bangka, pamimigay ng mga gamit sa pangisda, no? Tulad ng mga lambat, mga hook and lines. At siyempre, nabanggit ko nga po kanina, kailangan nating bantayan yung municipal waters natin o yung ating karagatan. So we are in coordination, always in coordination with the local government units. Kasi ang may pangunahing jurisdiction din sa municipal waters natin are the local government units. So kung ano man yung ating mga interventions ay palaging in collaboration or in coordination with the local government units. So, sa atin naman pong mga commercial fishermen or operators, usually ang atin pong binibigay dyan sa kanila na assistance ay mga technical assistance lang. No? And also making sure na mayroon silang access to halimbawa sa mga international waters. Kasi ito nga sila malalaki na. So mayroon silang kakayahan na mag-venture or lumaot ng malayo even dun sa ibang mga coastal states or ibang bansa, especially in the South Pacific areas. Sa PNG, Palau, example lang yun. So, kailangan nating make sure na yung relation natin with other coastal states ay maganda rin para tuloy-tuloy din na magkaroon ng access yung ating mga atin may nag-arise na issue. Hindi naman dito sa atin. Hindi pwede nga kasi lumampas ka sa ano lang po, ano? Opo. So yun mostly yun po yung sa ating capture fisheries, no, sa mga mangingisda natin na nagve-venture sa karagatan. Sa atin naman pong aquaculture, aquaculture ibig sabihin either sa fish ponds or sa mga cages, no, kung saan sila ay nag-grow ng isda. Ang atin namang programa dyan ay yung pamimigay din natin ng mga similya ng isda. Halimbawa tilapia or bangus or hito and other freshwater species. So para po matugunan yan, tayo po ay nag-maintain din ng mga hatcheries. Halimbawa sa Calabarzon, ang BFAR ay mayroong hatchery ng tilapia na kung saan doon naman po tayo kumukuha ng mga similya na pinamimigay din natin sa ating mga fish pond operators. Usually, or yung primary na beneficiaries natin are the backyard fish pond operators. O yung maliliit lang po. So pagdating naman, yun lang sa production side. Siyempre, meron din po tayo sa post-production or post-harvest side. Value adding, may mga trainings tayo on value adding, fish processing, and also on marketing support. And namamahagi din po tayo ng mga post-harvest equipments na para dun sa kanilang pagsimula, halimbawa, ng business or ng maliit na negosyo na pwede nilang pagkakakitaan. Parang maganda yung aquaculture, naging interesado ako dun sa aquaculture yan. Paano ba sir mag-uumpisa ang isang ordinaryong mamamayan o tao ng pero po ba required na lupa, gaano kalalim? Ano po ba mga kalimitan na nire-require para makapag-umpisa? Well, sa ngayon po kasi marami na tayong mga technologies, no, sa aquaculture. Pwede ka nang mag-culture sa likod ng bahay mo. Pwede kang gumamit ka lang ng trapal, halimbawa. Lagyan mo lang ng frame, lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng aerator. May tamang drainage system. Pwede ka nang mag-alaga sa likod ng bahay. So
Ibig sabihin wala pong minimum, no, or walang maximum din kung gaano kalaki yung iyong area. Depende din po yun sa capital, no. So from micro to large scale na aquaculture operation. Pwedeng isama dun sa tinatawag natin na IDOPS. Oo, yan. Para nasa isang parang integrated farm, ano po? Pwede pa. Yun. Knock system o yung mga fish system. Yun yung mga pamamaraan dati, no, yung mga integrated farming system na mayroon kang palayan, mayroon kang Itna niya po. Oo, may duck racing ka rin diyan, tapos mayroon kang tilapia culture on the other side. Yan sa set. Yanin ka na, may ka mong bibi, may sipod ka pa. Oo, may itlog ka ng ulam, pang-ulam. Talagang dito sa sektor ng agrikultura ay marunong pa lang, hindi ka magugutom. Hindi ka talaga magugutom pag ikaw ay nasa sektor ng agrikultura. Pagdating po sir dito sa mga services, paano po ba yung way nyo na promotion? Sir, yan, baka nga pala meron po kayong Facebook page. Pwede nyo pong i-promote dito sa ating programa. Opo, i-search nyo lang ang BFAR 4A or BFAR Calabarzon at makikita nyo po yung aming Facebook page. At kung tatanungin po halimbawa, paano po ba ng ating mga mangingisda, paano ba sila maka-avail ng ating mga programa? Tulad din po sa ating mga magsasaka, ang pangunahing requirement po natin yan ay dapat rehistrado. RSBSA din po. RSBSA or mayroon po tayong FISR or yung registry system natin para sa ating mga mangingisda. At ganoon din po sa mga bangka, kailangan din po nating iparehistro yung kanilang mga bangka. At saan ba sila magpaparehistro? Tulad po ng RSBSA, pupunta din po sila doon sa ating mga local government units. Yung mga mouse, sa ating mga mouse, at doon po sila magpaparehistro. At then, siyempre, yung mga registered na natin ng mga mangingisda, ay sila yung priority natin na mabigyan ng ating mga interventions or ating mga proyekto. Pwede po silang magpadala ng kanilang sulat or request sa ating mga mouse. At yung mga mouse naman po natin or yung local government units naman natin na magpapadala niyan sa atin para well coordinated naman sila sa ating mga local government units. At yun yung proseso natin, no, sa agriculture na dapat ay rehistrado po talaga yung ating mga mangingisda. Ito po ay ang kagandaan nito, siyempre masigurado natin na legitimate na farmers or fisher folk yung ating or yung naaabot ng ating programa. Sabi nga sir, pag ikaw ay registered, yung ating mga interventions ay baga priority ka. Yan, so alam naman natin sunod-sunod po yung dumadaan na bagyo at sana naman ay wala kasunod. May effective po ba ito? Oo. May epekto, siyempre pag sumama yung panahon po natin, halimbawa yung ating mga mangingisda hindi makalabas, no? Hindi makalaot, hindi makapangisda. At siyempre kung ilang araw yan na masama yung panahon, lalo pag may bagyo, at mayroon din po tayong mga ibang lugar dito sa ating rehiyon na madalas ding daanan ng bagyo, no? At pag nasira yung mga bangka, nasira yung mga gamit nila sa pangisda, yun naman po yung ating tinutugunan. Papasok ng insurance, no? And also yung quick response fund ng Department of Agriculture. Sa mga kagamitan sir, nagbibigay din po ba tayo ng support para sa mga ito? Tulad na nabanggit ko kanina, namimigay tayo ng mga bangka at mga gamit sa pangisda, mga nets, no? Mga hook and line. At yung mga bangka po natin ngayon ay hindi na siya kahoy. Yun po ay fiberglass boats na ang ginagawa natin. Mas madaling gawin, mas matibay, mas mahaba yung kanyang buhay kumpara doon sa kahoy. At siyempre isang benefit din nun, hindi na tayo kailangan pumutol ng kahoy. So meron din po siyang malaking impact doon sa ating environment. Dahil nga, siyempre isang bangka, hindi lang isang kahoy yung kailangan mong putulin dyan. So kung 1,000 na bangka yan, thousands na puno din yung tutumbahin para na makagawa ng bangka. So sa ngayon, ang technology po natin sa paggawa ng bangka ay fiber. At yung ating mga beneficiaries mismo, yung ating tinuturuan, tinitrain na gumawa nung kanilang livelihood na rin. Parang ang term namin doon ay bangka ko, gawa ko. So yung magawa mong bangka, sa'yo na yan.
Para pag isang araw may pumasyal tayo sa maganda siguro may ang sense kasi din nun ay mayroon siyang may sense of ownership din yung beneficiaries natin, hindi yung dati kasi bigay lang tayo, parang dadating lang sa kanila, parang walang value pagdating sa kanila, hindi alagaan, parang kasi nga sabi, hindi mo pinaghirapan, hindi pinaghirapan. Pero kung sila mismo yung involved natin dun sa paggawa, mayroon niyang parang sense of ownership, o pinaghirapan ko ito, although bigay lang to sa akin, pero ako ang gumawa nito, pinaghirapan ko to, alagaan ko to. Easy. Tama nga naman. Kasi pag ako dumating sa akin, ay na, di man akin yan. Kasi nga, hindi natin pinaghirapan, walang brad. Siguro parang maganda, gano'n na din yan. At gano'n na rin mo talaga nangyayari ngayon sa mga sakahan. Na hindi basta dadatingikin ito na lang, ay hindi. Parang umpisa pa lang, alamin nyo na kung saan pupunta yung ginagawa. Yan sir, balikan ko lang kasi alam natin, yung BIFAR, part din po ba ng trabaho ng BIFAR na magbigay ng permit sa ating mga mangingisda po? Opo, yung mga business permits ay siyempre sa local government units yan. Ang amin naman po, pagdating po sa commercial fishing, halimbawa, or commercial operators natin, kami ang nagbibigay ng license to fish. Wala yung tamang term, license to fish. Kasi kailangan din po nating lisensyado tayo bago po tayo mangisda. Otherwise, belong tayo doon sa tinatawag na IUU fishing or illegal, unreported, and unregulated fishing. Parang nalala ko, kakuntahan natin nung itong huli ay NMIS. Meat naman, nung huli. Ngayon, isda naman. License din. License din. Yun, may mga regulatory functions natin naman. Kasama nga doon yung pagbigay ng mga permits. Permit to fish, permit to operate yung mga fish ponds. May accreditation process din tayo ng mga hatcheries po, halimbawa, mga private hatcheries. At yung sa mga municipal fisher folks naman natin, ang nagbibigay po ng lisensya doon ay sa local government units din doon sila pupunta. Although kami, ang ini-issue namin sa kanila yung fisherman's ID. Kasi pag registered ka, halimbawa registered ka sa RSBSA or sa FishR, ibigyan ka ng ID. Pagka napara ka sa dagat, ID ako. kasi halimbawa yung mga crew natin sa malalaking bangka, dapat ay registered fisher folk din sila. So pag nagpatrolya halimbawa kami, nag-onboard kami sa isang fishing boat, ang titingnan din namin kung may ID Dapat lahat ng kasama doon sa bangka sir, may ID. Dapat ay mahirap na pag napara ka doon. Hindi ako tulad sa LTO na madali tumabi. Yan. So pag-usapan natin sir itong lisensya, mga illegal fishing, para lang mabigyan po ng overview yung ating mga kababayan. Ano po ba may mga fines po ba ito pagka lalo nahuli kayo sa upload? Sa ating batas, sa Fisheries Code po, ay meron din pong penalties. Kung sa commercial fishing boats ka, halimbawa ikaw ay crewed doon, may fines din siya na I think 5,000 yun ako nagkamali. 5,000 pesos. May ranging from that. Or mayroon din pong provision sa batas natin kung ikaw ay municipal fisher folk or crew ka ng malaking bangka tapos wala kang pambayad, pwedeng community service. Siyempre, talagang ang bawan ay bawal. Yung bangka, maghahapon. Pero yung may-ari ng bangka ay meron din po siyang pananagutan. May mga penalties din po siyang kakaharapin. May fines and penalties din. Hindi basta maging illegal sa ating pangingisda. Magtatanghali na marami nanonood ng mga misis na nagluluto. Yan. Tinatanong nila, sir, baka daw may tips kayo. Paano ba malalamang sariwa ang isda na panigdi? Well, ang nakasanayan natin pag namamalengke tayo, tingnan natin yung mata. Pag medyo tiri-ay. Dinadamdam pa yan. Pag medyo mapula na yung mata, o di kaya bubuksan natin yung hasang niya, titignan natin yung hasang niya. Pag medyo maputla na ay indication, isang indication na medyo na. Pero pag mapula pa ang hasang, indication din siya na medyo fresh pa yung ating isda.
Huwag na, makasarap naman ng para saan ng isda ngayong tanghal. Mamaya, order tayo. Yan. Pero sir, sabi nga natin, laging ang BFRA for sustainability for the future. Para pagdating naman po sa mga kabataan, may programa din po ba ang ating Magandang question. Magandang question. Tulad din po sa mga magsasaka natin. I think yung average, average age ng ating mga 57, no? Halos ganun din sa ating mga mangingisda. Kaya wala nang sumusunod. Yun yung problema natin. No? Halos wala nang sumusunod na mga henerasyon na magpapatuloy ng pagsasaka at pangingisda. Kasi na-preserve na natin sir yung supply. Wala namang mangingisda. Kaya ang may programa din po kami na scholarship, may scholarship program din kami na naghihikayat sa ating mga kabataan, mga high school graduates na mag-take nung exam at pag sila po ay pumasa, sila po ay offeran or bibigyan ng scholarship program nung pero ang kukuhanin po nila ay fisheries course lang din. Parang dito sa Tanawan meron, Tanawan School of Fisheries. Meron nga po doon. Meron tayo sa Batangas, dito sa Batangas, meron din po tayo sa Cavite, and sa iba pang mga state universities. So, yun ay matagal na at i-advertise ko lang, ako po ay isang... Yan po, malatandaan natin mga previews and sir. Produkto din po ako ng scholarship program ng BFAR. No? At yan nga po ay tuloy-tuloy hanggang sa ngayon. At marami na po tayong graduates na nasa gobyerno, nasa private companies na nagbibigay din ng buhay sa ating sektor ng pangisdaan. Para tuloy-tuloy no, yung technical aspect of it. No? So yung ating mga graduates bahala doon. Ang daming opportunities. Akala lang natin ay doon lang tayo sa field. Pero pagdating sa mga companies nga, sabi ni sir. Tsaka, prime example yan, sir. Yung mga kabataan, nahihirapan ng pumili ng choice. Lagi na lang yun. Puro ganyan na nakikita. Mas, may maigo naman. Pumunta tayo sa agriculture and fisheries. Yun na minsan ni Director Malvas. Kung bata-bata lang ako pwede mag-aralist. Kung pwede nga lang ibalik ka. Wala, ang dami nung inaral ko. Ang dami pala namin. Nahirap na lang ng trabaho. Sir, baka may message po kayo para sa ating mga mangingisda at magsasaka. Sa ating pong mga magsasaka at mangingisda, ang mensahe lang po namin ay, siyempre nagpapasalamat po tayo sa ating mga magsasaka at mangingisda dahil kung hindi po sa kanila, gutom yung ating abutin. Kaya ang ating naman pong pamahalaan ay nandito para magbigay ng suporta para sa tuloy-tuloy na pag-produce natin ng pagkain at sino ba yung nagpo-produce ng pagkain kung hindi yung ating mga magsasaka at ating mga mangingisda. Ang amin lamang din pong pakiusap ay lalo na sa fisheries, no? Kasi ang sektor ng pangisdaan o yung pangisdaan mismo ay hindi siya infinite kumbaga na resources. Meron din po siyang hangganan kung hindi po natin pangalagaan ng maayos. Kaya ang ating pong pinopromote palagi ay sustainable harvesting of our fisheries resources. Pangangalagaan natin ng maayos yung ating mga karagatan, pangangalagaan natin ng maayos yung ating mga ilog at lawa upang tuloy-tuloy din po na magbigay sa atin ng kasaganaan yung ating mga karagatan at ating mga ilog at mga lawa. Tama kasi dito sa atin may unli wings. Wala pa nakita. Wala pa nakita ang unli fish. Unli wings. Sir, baka may gusto kayong batiin. Sabi nyo nga, mga kabag-anak natin yan. Shout out ba? Shout out sa aking mga kasamaan sa BFAR, Calabarzon at syempre sa aking pamilya. Medyo malayo-layo yung aking pamilya. Nasa Mindanao no, yung aking parents and mga kapatid. And to my family sa Quezon City din. Syempre sa atin po talaga mga magsasaka at mangingisda. Tayo po ay naglilingkod para po sa kanila para magbigay ng tamang suporta. Maraming salamat sir. Salamat sa inyo. Maraming natutunan parang talagang masarap magsipol kayo JB kaya naman nating pahabayan Maraming salamat po sa inyong pagtutok at huwag kayong aalis. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Tala Kayang Pagsakahan ng Calabarzon. Ayon sa pag-aaral, ang balinghoy o kaboting kahoy ay isang mabisang mapagkukunan ng enerhiya at protina sa buong mundo. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang malaking pakinabang nito maging sa mga hayop.
Alam nyo ba na ang kamoting kahoy ay ginagamit na panlahok bilang pagkain ng mga hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy? Maliban sa mais, ang pinatuyong ugat ng balinghoy at dahon nito ay pwedeng gawing alternatibo bilang pagkain ng mga hayop. Mas mura rin itong feed ingredient habang napapanatili ang tamang paglaki ng ibon o manok. Kaya naman, nariyan ang kagawaran ng pagsasaka na handang magbigay ng akmang kasanayan sa tamang pag-aalaga ng kamoting kahoy. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Anila, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay bigas o palay. Pumapangalawa naman ang mais. Ang mais ay mainam na pinagbumula ng vitamina A at mineral tulad ng calcium at phosphorus. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ang pag-upgrade ng teknolohiya para madagdagan ang produksyon at kalidad ng mais. Upang mapanatili ang magandang bunga ng mais, mahalaga ang maayos na patubig o irigasyon dahil kailangan nito ang maraming tubig. Maliban sa tubig, dapat ding ikonsidera ang weed management, kung saan ginagawa ang off-bearing at healing up para hindi tumubo ang mga damong ligaw sa pagitan ng mga tudling ng mais na puti. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na green spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom, at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sabi nila, ang buhay ay weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon. Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon.
ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Alam mo kay GB na merong pagkain na pampalit sa mga ulam na maputi at nakakaputi. Wow, na yan. Ito ay ang kabuti. Yan. Sabi ni Kuya Box na kabuti ay mula sa Iyash Mushroom Company or mas kilala bilang Iyas Urban Mushroom Farm mula sa Barangay Burgos, Rodriguez, Rizal. Yan Kuya Box, bigyan lang natin ng konting history. Ang kanilang agribusiness ay nagsimula matapos na sila ay sumali at manalo sa 2022 Young Farmers Challenge Program ng DA. Yan, napili nila ang venture na ito dahil nga sabi mo nga, hatid dito ang nutritional and therapeutic benefits. Tamang-tama dahil kumbaga mas dumadami na yung health conscious na ating mga kababayan. Yan, sa kasalukuyan ay nakapag-produce na sila ng 2,500 to 2,800 rooting bags. Sa mga nagtatanong mo, ano ba ang mga produkto na maaari gawin o ibinibenta nitong Hiyas Mushroom Corporation, ay ito ang kanilang mga produkto at presyo. Uy, mushroom tocino, meron pala nito. Yan. 70 pesos per pack. Mushroom Shanghai, 75 pesos din per pack. Mushroom crackers, 35 pesos per pack. Yan, hindi lang yan. Kuya Box, meron din silang mushroom vegan bagoong for 150 pesos per bottle. Mushroom achara, 125 pesos per bottle. At syempre, ang mushroom pulveron, 100 pesos per dozen. Ano, sa mga nais order o bumili, maaari niyo pong i-message si Miss Regina o Regina Patungan sa numero 0947-8860-289. Isa pa po, 0947-8860-289. Siyempre, mayroon din silang numero, Kuya Box, sa 091243269118. At siyempre ngayon, meron silang Facebook page na Hiyas Urban Mushroom Farm. Siyempre sa Shopee, Kuya Box, Hiyas Mushroom. Yan, dito ang masarap na Hiyas Mushrooms mula sa Hiyas Mushrooms Corporation. Yan, mga sabi yun, mushroom. Mga suki na masawa sa karne. Bili na! Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pero hindi mo alam kung ano nga ba ito. Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pag-imbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa AgriStory. Mula sa tradisyonal hanggang sa makabagong industriya ng pagmamaisan sa Calamba City, Laguna, nasubaybayan niya ni Ginoong Pablo Flores. Gayon din ang mga hakbang tungo sa tagumpay ng natatanging samahan dito ng mga magmamais, ang Calamba Upland Farmers Multipurpose Cooperative o mas kilala sa tawag na COFAMCO. Una ho, mga 2007, 2008, madalang ho ang nagtatanim ng yellow corn dito dahil unang-una, mahirap pong i-market. Ako ho ay dito ho pinanganak at maliit pa ho akong bata ay katulong na po ako ng tatay ko sa pagsasaka. Dati ho, nagtatanim ho kami noon ng mais, yung OPB. Ang kaso sa isang anihan ay pinakamataas na makuha ng mga isa o dalawang tinulada at yun ho ay mano-manong naming pinipitas at tinutuyo at hinihimay para mabenta. Bago ako umalis, nakita ko ho dito ang klase ng pamumuhay ng mga tao na halos ang mga tao ho ay sa umaga alas 5 pa lang gising na, sasakay sa kanilang kalabaw, may mga paragos na dadali o gabay papunta sa bukid. At sa tuwi ho akong uuwi dito hanggang sa nag-settle na nga ako dito ng 2005, parang wala ho akong nakitang improvement sa mga farmers. Ang paglahok sa Farmers Field School ang nagtulak sa mga magmamais ng Calamba City na bumuo ng grupo ayon kay Ginoong Pablo. Hindi man naging madali sa una ay opisyal na naitatag ang samahan ng COFAMCO noong 2008. Di nagtagal ay nakilala nila ang kagawaran ng pagsasaka dahilan upang makatanggap sila ng mga interbensyon. Nagsimula ito sa isang Farmers Field School kasi since ako ay anak ng magsasaka, dito ako lumaki sa bukid. After na alam na lahat naman ng tao kapag natapos yung nagretiro na, balik bukid yan. Ngayon, since mahal kong magbukid, talagang yun yung passion ko na magbukid. Mahilig akong mag-attend ng mga seminars kung paano may improve yung ating pagbubukid. Napakalaki ang naitulong nitong kooperatiba sa mga farmer dito. Dahil dito sa itinayo namin kooperatiba, nakahingi kami ng mga intervention at nabigyan kami ng mga intervention ng Department of Agriculture. Intervention galing sa LGU namin dito sa Calamba. Malaki ang pasasalamat ni Ginoong Pablo at ng COFAMCO sa matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan sa Calamba City at kagawaran upang maabot nila ang tagumpay ng samahan. Taas noo itong ipinagmamalaki ni Ginoong Pablo dahil na rin sa kaunlaran na dala nito sa kanyang buhay, maging ang relasyong nabuo sa pagitan ng mga miyembrong nananatili sa samahan. Successful dahil nagsimula kami talaga sa scratch, zero, at makikita mo naman ngayon, meron kaming mga traktora, meron kaming dryer, merong facility, may opisina. At sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga tao na gustong sumanib dito sa aming kooperatiba, lalo na po itong programa ng pagmamaisan. So, masasabi ko na successful kami. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Dati, sumasakay lang ako sa tricycle, namamasahe pagka pupunta ng bayan. Ngayon, ang sasakyan ko, Raptor at saka Fortuner. Part doon, dito na rin galing sa pagbubukid. Sabi ko nga, bago ako umalis dito, papuntang ibang bansa, umalis ako dito ang mga tao sakay sa kalabaw at baka na may hilang paragos o gabay papunta sa bukid. Ngayon, pumunta ka dito, maggala ka dito, makikita mo lahat ng mga farmer namin naka-SUV at pick-up at pangkaraniwan kotse. Naipakilala sa COFAMCO ng DA4A ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Dito ay nakita ni Ginoong Pablo ang magandang epekto nito sa samahan. Sa pamamagitan po naman ng ginawang program ng F2C ito, kami po ay napaunlakan na
umattend ng mga training, seminar. Ngayon, sa mga trainings at seminar po na pinagkaloob sa amin, natuto po kami roon ng maraming bagay. Ay may malaki ang epekto tulad nga na nabanggit ko. Ay dati pa isa-isa ang farmer na bumibili ng abono. Ay ngayon, kung alam namin na ang program namin sa 10 farmer, yung doon pa lang sa makatipid ka lang ng 100 pesos per bag, doon pa lang, di siyempre yung natipid namin doon, additional income ng farmer yon. Plus, kung kami ay nakakonsolidate na, ibig sabihin na nakakapangako kami, nakapagpe-pledge kami rito sa feed mill ito na buwan-buwan, meron kaming i-deliver sa inyo, nagdadagdag sila ng additional na presyo doon. Buo ang pasasalamat ni Ginoong Pablo at Ginoong Virgilio sa patuloy na tumatangkilik sa Cofamco, lalong-lalo na sa pamahalaan na kaagapay sa kanila, mula lokal hanggang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman isang mensahe ng pasasalamat ang ipinararating nila. Kami nagpapasalamat sa Department of Agriculture, sa pamamagitan po nila ay pangitan-pangitan naman po. Kung makikita ninyo ang aming facility, meron kaming 2 dryer. Bukod po sa mga machinery ay meron din po kaming nakukuha na intervention tulad po ng mga binhi at abono. Kaya kung nabibigyan kami na awardan ng ganyan ay malaki pong tulong. Ay nagbigay din po sila ng tinatawag natin dito na fuel subsidy sa aming mga magmamais. Ay malaking bagay ang mabigyan ka ng karampatang amount para sa tinatawag na fuel subsidy. Napakarami na pong naibibigay talaga ng Department of Agriculture pag in terms of po nandito sa ating mga intervention. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng cassava cookies. Paano simulan? Sanayin muna ang mga harina at baking powder at haluing mabuti. Tapos, idagdag ang desiccated coconut, pagsamahin ng margarine, asukal at itlog ng paunti-unti. Unti-unti ring idagdag ang flour mixture sa margarine mixture. At pag nahalo ng mabuti, ihugis ang mixture sa maliliit na bola at ilagay sa greased cookie sheet at pisain ng tinidor. Panghuli, pwede mo pa itong i-bake sa katamtamang init hanggang maging golden brown ang kulay. Madali lang, di ba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na! Healthy pa! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Ano nga ba ang kamuting kahoy? Isa ito sa pinakaimportanteng halamang ugat sa Pilipinas na maraming pwedeng paggamitan. Maliban sa pagkain ng tao at ng hayop, ito ay ginagamit din bilang sangkap sa mga produktong industrial. Tumutubo ang mga kamuting kahoy sa mga lugar na halos pantay ang pag-ulan sa buong taon. Kung nais mong magtanim, pumili ng taniman na may lupang sandy o clay loam. Ihanda ang lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng 2 hanggang 3 beses at sundan ng pagtutudling kapag may sapat ng halumigbigan lupa. Gumawa rin ng mga ridge na may 15 hanggang 20 sentimetro ang taas at 75 hanggang 100 sentimetro ang layo sa pagitan ng mga tudling. Itanim ang mga pananim sa mga tudling na may layong 1 sentimetro sa pagitan nila. Itanim ang mga ito sa posisyong pahilig kung tuyo ang lupa at patayo naman kung itatanim ito sa tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala tay! Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, Ana. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides.
Ang galing naman, Tay. Kaya ikaw nauud ka, bad uud ka. Alis ka dyan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na mayroong programa ang kagawaran kung saan nakatuon ito sa malalayong lugar at mga mas nangangailangang magsasaka at mangingisda? Ito ay ang Special Area for Agricultural Development o SAAD program. Ang programa ng SAAD ay may gugrupo sa Social Preparation. Ito ay isang gawaing nakasentro sa pag-oorganisa ng komunidad at paghahanda sa mga benepisyaryo para sa kanilang magiging responsibilidad at aksyon sa mga maaaring matanggap na interbensyon mula sa gobyerno. Production and livelihood, pamamahagi ng agri-inputs, tools, makinarya at mga pasilidad, kabilang din ang mga specialized training, marketing assistance and enterprise development. Dito naman papasok ang pagiging agripreneur ng mga magsasaka, kung saan ituturo ang value adding, packaging at marketing. Trivia, alam niyo bang ibig sabihin ng salitang saad sa salitang Bisaya ay pangako o promise? Uy, sana lahat. Special na, may pa-promise pa. Kasi yung puso ko, area for development pa talaga eh. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SAAD, i-follow at i-like ang kanilang official Facebook page, SAAD Calabarzon. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa isa na naman bagong kalaman na aming Agri-Dal Anong. At syempre yan ang bumubuo sa bagong edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Nawa po yung marami kayo natutunan at naging makabuluhan ang sandali nating pinagsamahan. Abangan po ang susunod nating talakayan sa araw ng Miyerkules sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yan, sabay papapakinggan sa ating mga official partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 105.3 FM Infanta at Kiss FM 95.1. Siyempre, tumutok din po sa ating Facebook at YouTube channel Department of Agriculture RFO4A. Siyempre, may Spotify na rin po na. We're on Spotify. Yes. Yan, muli ako po yung Nikon, Box na Chay, basta nag-iiwan ng besang sa bad kay JB. Ano yan, Kuya Hoax? Since ang ating guest kanina ay tungkol sa pangisdaan at sa karagatan, sabi nga ay, there are many fishes in the sea. But you know why I choose you? Because you are a cutie. Kilala ko po si JB Arena. Sana po na may Regional Executive Director Mil de los Reyes at sa buo po ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taos-pusong papasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapakipakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan.